Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga hayop na may pinakamalakas na pandama o super senses. Doon sa part 1 ng video, nakilala nyo ang star-nosed mole, domesticated dog at dolphin. And now, for today's video, aalamin nyo naman ang nakakuha ng top 3 sa may pinakamalakas na pandinig, paningin at pang-amoy. Simulan natin ang kwentuhan sa hayop na hindi gumagamit ng mata para sundan ang daga. Sa halip, gumagamit sila ng dila para sundan ang kanilang biktima. Eto at panoorin nyo. Tuwing oras ng gabi, merong nilalang ang aktibo sa paghahanap ng pagkain at hindi nila kailangan ng mata para makakita. Ito ang mga ahas. Kung tutuusin, hindi naman masyadong umaasa ang mga ahas sa kanilang mata. Mas nakikita kasi nila ang paligid gamit ang kanilang pit organs. Yang nakikita mong butas sa kanilang ilong, yan ang kanilang pit organs. Ito ang tumutulong sa kanila para maramdaman nila ang infrared thermal radiation o yung init sa katawan ng hayop. Sa madaling salita, nakikita nilang umiilaw ang katawan ng mga hayop at pati na ang init ng katawan ng tao. Kaya naman kahit madilim ang paligid, kaya pa ring matunton ng ahas kung nasaan nagtatago ang kanilang bibiktimahin. Kahit takpan mo ang kanilang mata, kaya pa rin nilang makita kung nasaan ang daga. Gusto mo rin ba magkaroon ng ganong superpowers? Naisip ko tuloy, pag may infrared din yung mata ng tao, makikita na rin natin kung sino yung umutot. Di ba kasi mainit yung utot? Pero para sa akin, mas bumibilib ako sa dila ng ahas. Ang dila kasi ng ahas ay walang taste buds o pantikim, kaya hindi nito nalalasahan ang kanilang kinakain. Sa halip, ang dila ng ahas ay nariyan para tulungan sila sa paghahanap ng pagkain. Sa tuwing inilalabas nila ang kanilang dila, inuusisa nito ang paligid. Gaya ng nasa video, kitang-kita kung paano dinampot ng kanilang dila ang mga scent molecules. Kasi ang mga scent molecules na ito ay galing sa katawan ng daga. Maaaring nagtataka ka kung bakit hati sa gitna ang dila ng ahas. Yan ay dahil sa nalalaman ng ahas kung ang daga ay nagtungo sa kaliwa o kanang direksyon. Ang ngalangala ng ahas ay merong butas at dun papasok ang mga molecules na na-pick up ng kanilang dila. Pagpasok doon ng molecules, didiretso ito sa Jacobson's organs ng ahas, kung saan ito susuriin kung ang naaamoy ba nila ay isang pagkain gaya ng daga o yung amoy ba na yon ay nanggaling sa tao na dapat nilang iwasan. Kung tutuusin, meron namang ilong ang mga ahas ngunit ginagamit lang nila ito para makahinga dahil wala naman silang pang-amoy. Kaya pala hindi sila nababahuan sa kanilang utot kasi wala silang naaamoy. Oo nga pala, don't forget to click the like button para i-like comment pa ni YouTube ang FTP channel sa iba pang viewers na mahilig din sa mga animal videos. Maraming salamat! Ang top 2 sa ating countdown ng mga hayop na may malakas na pandama ay ang pinakamalaking hayop sa lupa. Siyempre, yun ang mga elepante. Malabo rin ang mga mata nito pero bumawi naman sila sa talas ng kanilang pandinig at pang-amoy. Ito ang kanilang trunk, ang pinagdikit ng nguso at ilong ng elepante. Malakas ang kanilang trunk at pwede ka na itong itapon. Ang galing no, meron din palang sense of humor ang mga elepante. Maraming siyentipiko ang kayang magpatunay na ang mga elepante ang may pinakamalakas na pang-amoy o sense of smell sa lahat ng hayop. Ang kanilang olfactory organ ay may 2,000 receptor genes, 2 beses yun na mas marami kaysa sa pang-amoy ng mga aso. 80 beses pang araw na mas malakas ang pang-amoy ng elepante kaysa sa pang-amoy ng tao. Importante sa elepante ang may matalas na pang-amoy dahil ginagamit nila ito para makahanap ng pagkain. Sa lugar gaya ng disyerto, mahirap makahanap ng pagkain rito, kaya kailangan nila ng malakas na pang-amoy kung nasaan ang pagkain. Kaya pa nga nitong amuyin kung saan ang lokasyon ng tubig gaya ng ilog at sapa kahit na yan pa ay nasa layo na 20 kilometers. Naaamoy din nila kung may paparating na kalaban gaya ng leon o di kaya ay mga tao na gustong manghunting sa kanila.
Sabi nga kahit magtago ka pa sa likod ng puno ay naaamoy ka pa rin ng elepante, kaya alam niya na may tao sa paligid. Sa sobrang talas ng kanilang pangamoy, naaalala nila kung ano ang amoy ng katawan ng tao na minsan ang nanakit sa kanila, at alam rin nila ang amoy ng tao na mabait sa kanila. Ganon katalas ang kanilang ilong, natatandaan nila ang amoy ng bawat tao. Kaya huwag ka magtaka kung bakit gusto ko amuyin ng elepante, pero parang iba na ata yung inaamoy niya. Bukod sa malakas na pangamoy, malakas din ang kanilang pandinig. Sa laki ba naman ng kanilang tenga, kayang-kaya nilang marinig ang ingay ng kanilang kapwa elepante sa distansya ng 1 kilometro. Pati nga raw ang tunog ng patak ng ulan sa layo na 16 kilometers ay naririnig din ng kanilang tenga. Hindi lang yan, naririnig din nila ang tunog na mas mababa pa sa 16 Hz. Ito yung mga low frequency sounds na sa sobrang baba, hindi na kayang marinig ng tao, pero dinig na dinig yun ng mga elepante. Natutunan ng mga scientists na ang mga elepante ay nag-uusap-usap gamit ang low frequency sounds na nagiging vibration sa lupa. Yung mga vibrations na nilalabas ng elepante ay parehong naririnig at nararamdaman ng elepante na nasa malayong lugar. Ang mga vibrations na yun ay mabilis na naglalakbay kapag sa lupa nila pinadadaan. Ang tawag rito, seismic hearing, dahil naririnig at nararamdaman nila ang vibration sa lupa. Kaya nga ang sabi nila yung elepante raw ay may kakayahang pakinggan ang tunog ng lupa. Ang astig, no? Ang kanilang paa kasi ay may makapal na layer ng taba na tinatawag na digital cushion. Yung taba na ito ang sensitibo at pumipick up sa vibration ng lupa. Tapos nun, yung Pacinian corpuscles sa kanilang paa ang maghahatid ng vibration papunta sa kanilang tenga para suriin kung ano ang naririnig nila sa lupa. Gaya na lang ng isa ba itong vibration ng truck ng mga hunter o vibration galing sa ibang elepante na naghahamon ng away. Sa isang eksperimento, nagpatunog ng vibration sa hangin ang mga scientists para tingnan ang reaksyon ng mga elepante. Ang vibration galing sa tunog ng mga nagmamartsyang tao. Siguro, maganda magkaroon ng malakas na pandinig gaya ng sa elepante. Kasi maririnig mo yung tsismisan ng mga kapitbahay kahit sa malayo. Pero mahirap din ang malakas ang pandinig kasi ang hirap matulog sa gabi kung maski yung utot ng daga at palakpak ng butike maririnig mo. Ngayong nakilala nyo na ang 5 hayop na may pinakamalakas na pandama, oras na para makilala ang nakasungkit ng pang numero 1 pwesto. Ang hayop na may pinakamalupit na pandama ay andito nagtatago sa kailaliman ng dagat. Kapag hindi ka nag-ingat, baka sakmaling ka nito. Ito ang Great White Shark, ang dahilan kung bakit maraming tao ang takot lumangoy sa dagat. Ito ang top 1 sa ating countdown dahil lahat na ata ng pandama ay malakas sa kanila. Angat sa lahat ng hayop ang mga pating dahil meron itong lateral line. Yan ang linya sa gilid ng kanilang katawan. Kung tutuusin lahat ng isda ay meron ito sa tagiliran, pero mas sensitibo ang sa lateral line ng pating. Ang linya na ito ay importante sa pating dahil tumutulong ito para maramdaman nila kung merong pagkain sa paligid. Napag-alaman kasi ng mga scientists na ang lateral line ay konektado pala sa kanilang tenga. Yang butas na yan ang itsura ng loob ng lateral line. Sa loob ng butas na ito nakapalagay ang maliliit na buhok na siyang sumasagap ng ingay at vibration ng tubig at hinahatid nito ang impormasyon papunta sa tenga ng pating. Oo nga pala, yung tinutusok-tusok ng mga scientists sa video ay ang lokasyon ng tenga ng pating. Siguro ngayon mo lang nalaman na ang tenga pala ng pating ay nasa bandang noo nila. Dahil sa konektado ang tenga at lateral line ng pating, masasabi natin na ang buong katawan ng pating ay nakaririnig mula ulo hanggang buntot. Sobrang sensitibo ng tenga ng pating dahil kaya nilang marinig ang vibration ng isda kahit nasa layo pa ito na 300 feet. Bukod pa riyan, ang mga pating ay merong maliliit na parang nunal sa kanilang nguso na tinatawag na ampullae of Lorenzini.
Yang nakikita mong mga butas-butas na parang tuldok sa nguso ng pating, yan ang ampullae of Lorenzini. Ginagamit ito upang mapansin nila ang maliliit na electric charges na lumalabas sa katawan ng sinumang buhay na gumagalaw sa tubig. Gaya ng isda o ng tao na lumalangoy. Nakikita ng pating ang maliliit na kuryente na lumalabas sa muscle nito gamit ang ampullae of Lorenzini. Ang butas nito ay merong pores, tubo at ang mismong ampullae. Pag merong isdang gumalaw, ang kuryenteng ito ay masasagap ng pating papasok sa kanilang ampullae kung saan kikilatisin ito ng kanilang butas papunta sa kanilang utak para matunton ang lokasyon ng isda. Ang lupit, di ba? Ito yung predator na nakakakita ng kuryente ng muscle kaya pag gumalaw ka, makikita ka nila. Ang lateral line at ampullae of Lorenzini ang dalawang katangian na natatangi sa pating kaya napakahusay nilang humuli ng biktima. Pagdating naman sa palakasan ng mata, hindi magpapahuli dyan ang mga pating. Ang kanila kasing mata ay 10 beses na mas matalas pa kaysa sa paningin ng tao. Para sa mata ng tao, madilim ang ilalim ng dagat. Pero para sa pating, naaaninag pa rin nila ang paligid kahit walang ilaw. Sa tingin ko, ang pang-amoy ang pinakamahalagang pandaman na tinataglay ng pating. Sabi nga pwede daw nitong maamoy kung nasaan ang isang patak ng dugo sa swimming pool na kasing lawak ng sa Olympics. Kaya nga naaamoy nito ang lokasyon ng isda na sugatan at yun ang kanilang paboritong kainin. Ang mga pating kasi ay scavengers. Ibig sabihin, paborito nitong lantakin ang mga nabubulok na karne gaya ng patay na balyena at naaamoy nila ito kahit nasa layo na 2 kilometro. Kaya naman pagdating sa patalasan ng pakiramdam, ang mga pating ang ating tatanghalin bilang pinaka-extreme at wala ng ibang hayop ang kayang pumantay sa kanilang talento. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Clarence J. M. Labina. Hello rin kay Estefi. What's up kay Gino Labro. Shoutout kay Jonard O. Valdez. Happy birthday kay Marcus De Lumen. At happy birthday rin kay Damla. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!